southern part of Sagada pala. Yung nanggagaling dyan is yung mga fresh tomatoes. Mainit kasi, kaya sila lang dito banda yung nakapagpapa. Around this coming December, i-aaro-aro, kaya ayun, nagpe-prepare na yung iba. In January, ganyan, magtatanim, then June, July, harvest ulit. And sa abandon bus, wala. Oo. Sarado na pala. Anong oras po kaya yun? Private siya. Kaya. Ah, private. Private. Dito. Na tuturo ko ulit mamaya. Ah, sige po. Aray, sakit tungod ko. Welcome sa Sumaging. Dito, ayan, medyo actually parang mas relax dito kaysa yung pinunta nyo kanina eh. Kung napagod lang kayo kanina dahil sa layo niya, pero mas easier to. Okay, so lahat ng mga bato na yan, limestone. And itong mga nakahang dito sa ceiling, we call that, ano ma'am, yung tawag natin? Hindi ko alam eh. Stalactite. Kapag galing yan sa baba, we call Stalagmite. it stalagmite. Yes. Ito, sa Sumaging, we have 3 parts pa. Yung pupuntahan lang natin is hanggang second part. Dahil yung third part, di kasi natin alam pag ganitong hapon baka biglang umulan. Which is dong kasi hanggang dito yung tubig. Sa second part, doon na kayo mag-enjoy. Pero doon kailangan ko na ng mga imaginations nyo para makita yung mga rock formations. Yung iba walang imagination. Saan yung elephant? Ah, Bato okay. naman yung nandyan. Hindi nyo ma-enjoy pag gano'n. Sige nga. Kung creative talaga, no? Lalaki ka sa siguradong may makikita kami. So, we call this cave. Cave. Wala namang below 18 dito, no? Wala naman. Feeling 18 lang. Utak 18. Ang gawin natin sa, sa first stage, tago nyo muna yung phones nyo. Sobrang Delcan. Deepest cave in the Philippines? Then dito, yung religion namin is what we call Episcopalian Anglican. Way back nung time ni King Henry VIII po. Kami, wala kaming mga pope. Dito, we have female priest. And dito, pwede silang makipag-asawa. And kami, lastly, wala kaming masyadong santo. Yung around 90% dito sa Sagada, Episcopalian Anglican. And dito pala, dito nyo makikita na kahit anong religion mo, pwede kang pumasok sa church. So, parang it's more free. Pero pag sa iba daw, ibang lugar, bawal daw. So, diyan pala sa likod nyo, he was part of the Sub 44. Fallen 44 po. Well, actually, malawak to. Kung wala tong mga pine trees, kita pa yung doon sa dulo. And yung unique na ginagawa dito during November 1, ganito siya. What we call pinag-apoy. Pinag is the season. May reason behind this. So number 1 reason, dito kasi mahangin. And doon kasi mahal yung mga kandila eh. Gamit dito is what we call fat wood or saleng. It's part of the pine tree po na may gaseous content. Fire starter kung maga. Siya yung sisindihan mo, liliyab na yan. Sa pine tree? Galing? Apa. Especially yung mga joints niya. Or karamihan doon sa baba, sa malapit sa roots. Ano yun? Parang may, ano rin, parang alay, yun, something. Wala. Kasi usually, di ba kumakain sila sa ano? Hindi, dito hindi picnic area. So, yung ginagawa nila around 3 o'clock, pagkatapos ng mass, pupunta sila dito magsisinde. Pagkatapos ng sinde, pupunta sila sa, halimbawa,
kung buhay pa yung nanay nila, Mm. sila magsi-celebrate. Ay, hindi celebrate Sila parang Magsasama-sama. Yun yung sa side namin, pero ewan ko yung iba. And, ayan, nag-aatang din kami. Alam niyo yung atang? Hindi. Kung maglalagay lang kayo ng food sa plate, then Mm. ilalagay nyo sa altar or mataas na place din. Tatawagin daw yung mga pangalan. Ah, hindi dito. Hindi dito. Ah, Then, Koko. oo. parang koko. Pero wala kaming pictures na dapat ilagay. Ah. Ayan po. Halimbawa kung walang hindi yung katabi mo, na yung mag-aaral. Magsinde, no? Okay, so yung salita namin is Mm. kangkanaoy. Yung uy sa inyo kasi yung Sa amin yung i namin hard siya, which is closely related sa Ilocano. Kung nagsasalita yung Ilocano sa amin, we can easily understand and we can easily reply them. Pag kami yung nagsalita, parang May iba kasi kayong ano. hindi na nila alam. Kaya dito sa Mountain Province, Cordillera, Ilocano, Kangkanaoy, Tagalog, English. Tapos yung Kangkanaoy na salita, iba-iba din. May Kangkanaoy Benguet. May Kangkanaoy. Ganun. Galing, no? Yung mismong taga Baguio, Walang ano. Wala. Nasa- Totoo. gilid sila. Mas madaming establishment ng mga hindi taga Koreans, Baguio mga kaysa ano. taga Baguio. Yan yung ayaw namin dito. Bawal namin ibenta yung lupa Tama. kung sino-sino. Tama. Not unless makipag-asawa dito. Mm. Pero Parang pag sa Siargao din. Kasi di ba sobrang ano na dun. Americans. Mga Americans. parang cultural heritage na kasi. Mm. Pag kasi bininta mo sa tagalabas, hindi Pilipino, Mm. business minded ang mga yan. Saka nawawala din yung culture ba nung ano, Yes. place, di ba? Yes. Wala yung culture shock. Alam mo yun? Iba-iba pala yung places Dito kasi matatanda to Halimbawa, namatay dahil sa, sabihin natin, murder. Ibang place naman sila. Iba-iba. Ano yan? Totoong ano ba yan? Yes, Totoong bungo ba yan? Opo. Gusto mong mahawakan? Siguro. First, dalawa yung pangalan namin. We have our ancestral name or Igorot name and we have yung Christian name. Yung pinakamahal dito is mamatay. Kasi you need at least 21 full grown pig. Halimbawa, binata siya, mababawasan yan. Mas matandang namatay. Yan, 21. During yung lamay, kakatayin. May mga set of rituals na kailangang i-follow pa rin Hanggang parang mag 1 year yan. Plus is parang yung cleansing na. Dito, once mamatay yung isang tao, we don't consider them na wala na sila. Not unless milagay sila sa huling hantungan, hanging coffin, cemetery, or sa mga kuweba. Depende yan. Pag namatay yung isang tao, magmi-meeting yung family. Siyempre, together with the elders, kasi elders po yung gagawa ng mga rituals. While nagmi-meeting sila, nagpre-prepare naman yung mga boys na pupunta dito. Then dito, pupunta yung mga kalalakihan, gagawa ng temporary scaffoldings or ladders po para mabutasan yung bato. On the third day, ipapaupo na siya. That's what we call sinangadil. So isipin nyo walang embalsamo nun, so they just massage yung mga joints para lang mapaupo yung patay. Siyempre, normal nangangamoy yan. Nakaupo siya, normal lang. And the reason for this, para daw mas marinig niya yung mga huling habilin natin. And this is also in preparation for the last day. First, iuuna yung kabaong sa umaga. Then sa hapon, babalot siya sa tinatawag nating death cloth. From bahay papunta dito, bubuhatin yan ng mga tao. Isipin nyo, may tumutulong dugo sa live. Pag natulungan ka doon, swerte. Una, dapat siyempre taga rito. Second, dapat matanda. And yung matanda sa amin is not by age pa. Halimbawa, kahit 35 years old ka, kung pinakasal mo yung anak mo in traditional wedding, we consider you as matanda. Tsaka kung may apo ka. Pero kahit 100 years old ka kung wala kang pinakasal sa mga anak mo, parang bata ka lang. Then kung mapansin nyo yung maliliit na yan, is more traditional. Sila yung naka-fetal position pa.
Nakikita nyo yung cross sa taas ng blue. Yan is yung Christian name. Then di ba iba yung name sa baba? Yan po yung Igorot name niya. Pero hanggang ngayon, nagaganyan pa din. Actually, medyo wala na. Yung dalawang brown sa taas ni Lawagan, actually nahulog ang mga yan. Bili sila ng kabao. Then binalik yung bones. Siyempre may ritual din na ginagawa para ipaalam na Babalik. tanong pa. At may silya. Ay, yan yung pinaglagyan nung yung sinanganin. Medyo kasi ako sa rituals, lalo na kasi yung grandfather ko kasi Grandfather mo? Diyan pa. ay wala na. Pero I'm following his footsteps.